Hi my loves, in this reading we will going to have energy reading, and ang focus ng ating energy reading is kung iniisip ka ba niya right now. Okay, so let's see the situation first. Ano ang meron sa person mo right now and kung iniisip ka ba niya. Okay, meron ditong focus. So, kung makikita mo my loves, they are trying to balance things out. Meron ditong black hole my loves. Pwede ang person mo is very secretive or unpredictable. So, right now my loves, yung energy, I hear na meron tong something na pinagpupukusan na or they needing focus sa relationship na to. Kasi, right now my loves, apakadilim. Ang dilim ng kanyang energy dito with this unattractive na black hole. Kung titingnan mo my loves, parang pwede my loves nasa madilim na paligid itong person na to, or pwede na merong pinagdadaanan na something itong person mo na hindi ino-open sa'yo or wala kang balita about that. So, my loves, that it causes pain and discomfort sa person na to, my loves. So, right now, dito, my loves, I hear na very concerning itong nararamdaman ng person na to. Ito ay masasabi natin, hindi to about love. Hindi siya sabihin natin. Kasi energy, ang inaano natin dito, hindi to about love eh. Parang my loves, pwede may pinagdadaanan tong something, yun nga, pwede anxiety na parang ang dilim-dilim ng kanyang paligid, ang dilim-dilim ng kanyang nararamdaman. Pwede din out of focus itong person na to, my loves. And pwede din my loves na right now, dun sa pag-iisip kasi dito, yung focus niya is about this negative mindset, mind state. Pwede my loves na dun siya nakafocus. And this is very concerning. Pwede din my loves na ngayon ang taas ng sensitivity niya na bawat galaw ng person mo or ng mga taong nakapaligid sa person mo is dinidibdib niya my loves. So yun, pwede din my loves, this is for you kung ganun, kung habang kayo pa or kasama mo siya is nararamdaman mo na mabilis maapektuhan sa mga bagay-bagay itong person mo na to. So right now, they are suffering sa discomfort, and let's see kung iniisip ka ba niya, naiisip ka ba niya habang ganito yung dinaranas niya, habang ito yung energy niya right now. Let's see. My loves, meron ditong no. So, yun yung mental activity nito ang medyo magulo, my loves. They are very rebellious that during this time, kung ano-ano yung pumapasok sa isip niya, my loves. Pwede din, my loves, it's about money, na parang hindi niya alam kung paano siya magkakaroon ng financial security. And, my loves, may lumitaw dito na no, yes, and yes. Pwede, my loves, na kung iniisip ka ba niya, I hear na iniisip niya, my loves, is kung ano yung kanyang kalagayan na right now. Confirmation, my loves, na may ongoing battle to. Meron siyang ongoing battle and na over-fatigue na, drain na talaga yung energy, my loves niya. If ever, my loves, dito, there's a lot of pain and anxiety. Pwede, my loves, na right now, hindi niya to ipinapakita. Andun pa rin yung paghawak, yes. Pero gusto na din sana niyang may mabago. Okay? So, dito my loves, I hear, merong malaking pagbabago. Gusto niya magkaroon ng pagbabago. Kung iniisip ka niya, my loves, I hear dito sa focus, out of focus siya eh. Kailangan muna, talagang yung mental activity niya is very impulsive right now. Very impatient right now. So, dito my loves, wala siyang kasiguraduhan, hindi niya alam, nalilito siya, pwede about sa pera din to. And dito my loves, pwedeng nape-pressure to right now sa pera. They lack of courage, my loves. So, pwede my loves na pumasok ka sa isipan niya
para makagain siya ng another strength. Pwedeng ganun. Kasi itong resilience card, my loves, right now, meron talaga siyang pinagdadaan ng battle. So, pwede my loves na pagod tong person na to right now. So, doon sa kung iniisip ka niya, let's see more. Confirmation. Iniisip ka pa ba? Or iniisip ka ba ng person na to right now? So, meron dito, have faith, love is coming. Let's see more. Love is coming. So, iniisip ka ba niya right now? Ano yung pwedeng nag-cause na to, no? So, meron dito may loves na lumitaw na Six of Pentacles, my loves. Seven of Pentacles, my loves. And it is favorable to yes, my loves. Pwedeng iniisip ka nito. Lalo na, my loves, kung magkaroon ng changes ang kanyang status. I also hear, my loves, pwede din right now talaga is ang kailangan niya pag-move forward and progress. With this Six of Swords, pwede, my loves, na hindi ka pa yan pumapasok sa isip niya hanggat hindi pa siya nakaka-move on sa status niya right now. Okay, with our Hanged Man, my loves, it's a no. Wala pa siya, kumbaga, parang wala pa talaga yung isip niya sa love life. Meron talaga tong parang situation na nakasangkutan na nagkokos sa kanya, my loves, ng ito yung black hole na to. And my loves, right now, nagpapakatatag itong person na to, pilit lumalaban. Right now, hindi niya maisip ang love. Kasi the Hanged Man, my loves, kumbaga, parang wala sa isip niya, walang direction. Okay? So, ibig sabihin, parang bumabangon lang siya. Parang pilit lang siyang bumabangon, pero to inspire themselves, parang wala pa, my loves. So, pwede my loves, na ang kinakailangan muna dito para pumasok ka sa isipan niya, maka-move on muna siya sa situation na yon. Okay? So, dito, my loves, meron tayong Six of Swords and the Hanged Man na no. Kailangan niyang malagpasan tong challenges na to, my loves. Pwede may kinalaman din to sa nangyari sa inyo sa past. Pwedeng ganun, my loves. Pero ito but may pressure dito and anxiety. So, aminado ka ba na may anxiety talaga yung person na to? Kasi right now, pwede meron siyang attack right now. And pwede may nakapag-trigger doon na sitwasyon na talagang, kumbaga, kinatatakutan niya, takot siya na mangyari, or takot siya ma-encounter yun, pero dumating na tong time na to. That's why, yung pag-iisip niya sa'yo, my loves, pwedeng wala doon. Parang nare-redirect yung kanyang isipan because of these challenges na kinakaharap niya right now. Because of this mental activity na parang nagpapaka-busy sa kanya, na nagkokos sa kanya ng lots of impulsiveness, my loves. Pwede din, my loves, I hear na merong iniisip na hindi maganda itong person na to na gawin sa kanyang sarili. So, that's why, kailangan, my loves, na make them busy. Kailangan niyang magpaka-busy, my loves. Kailangan niyang magtrabaho, gumalaw. Kailangan niya pa niyan ng konting pasensya. Kasi right now, parang ito ang bilis sa Knight of Swords. Parang ang bilis niya. Yung, kumbaga, kailangan niya ng opportunity na magiging busy siya at hindi siya makakapag-focus dito sa kanyang anxiety and pain. So, pwede din, my loves, may kinalaman din dito sa mga naging actions niya in the past. Itong kinakaharap niya right now, pwede din about possessions issue. Pwede, my loves, meron tong sabihin natin, like for example, nakapagbenta, nakapaglusaw ng ari-arian at pwede dinadamdam niya yun right now. Pwede ganun, my loves. So, let's see. Since na sabihin natin, kung hindi ka man niya naiisip right now, tingnan natin yung higher self naman niya, kung ano yung sasabihin niya ng higher self niya sa'yo. Kasi kumbaga, itong person na to, pwede na nagka-encounter na kayo, nagkasama na kayo, nagkaroon kayong connection, nagkaroon kayo ng situationship, pwedeng ganun, my loves So, let's see, kumbaga, nare-recognize ka, nandun din yung connection and pattern, pero right now, pwedeng hindi ka niya naiisip dahil nga sa mga challenges na meron siya right now. Okay, let's see.
Ano ba yung gustong sabihin ng kanyang higher self from dito sa'yo? Illusion. I may be quit right now, but you are always on my mind. O, di ba, my loves? Parang, I may be quiet right now. I may be quiet right now, but you are always on my mind. Eto, my loves, remember that in separation, remember, it is an illusion. We are always together. So, dito my loves, I hear na kahit na right now may pinagdadaanan to sa higher self niya, hindi niya nakakalimutan yung imprint na energy mo sa kanya. Right now, they are busy, pero kumbaga, andun ka pa rin sa kanyang subconscious mind, nandun ka pa rin naman, my loves. Pwedeng hindi ka lang talaga niya, hindi lang siya pumapasok sa isip, hindi ka nang pumapasok sa isip niya right now because of this hanged man. Merong pause, merong redirection sa kanya, and pwede naiiba yung perception niya in life. Pero my love, subconsciously, they are drawn, or you both are drawn together by fate. Trust your intuition, my loves. I am working hard behind the scenes to heal and to reach out to you soon. Di ba, my loves, sabi nga natin dito kanina, pag naka-move on to yung person na to, pag nagkaroon to ng trabaho, pwede din. Pag ito nagkaroon ng pagkakabalahan at nalagpasan itong pain na to and anxiety, pwede, my loves, na ayun, pumasok ka ulit sa isipan niya. I am coming back home. Alam niya, my loves, right now may pinagdadaanan talaga to, na right now, my loves, hindi pa niya kaya. Right now, sabi ko nga kanina, parang pinipilit na lang niyang bumangon. I am working hard behind the scenes. Stay strong for me. Stay strong for me, my loves. So, kumbaga, it's nothing about you. Itong pressure na to, itong pain na to, pwede, my loves, nga sa kanya, sarili niya, yung problema na to, my loves. Pero magpakatatag ka, pwede din, my loves, na wag mo munang i-give up itong person na to. Hindi ka man palagi sa isipan niya, hindi ka nawawala. Okay? So, hindi ka man palagi sa isipan niya, hindi ka nawawala. Always remember that, my loves. And they're telling you that they are coming back to you. Okay? Yun yung iniiwan niyang salita dito. They are coming back to you. Okay, let's see message from spirits. Ano pa ang meron? Okay, ayan. Temptation. Think carefully about this situation. My loves, here, pwede sa side mo to. Yung temptation na to, pwede nasa side mo. That's why, parang iniisip mo din kung iniisip ka pa ba ng person na to. Kasi dito, my loves, kung sa side ng person mo, I hear na more on personal yung problema niya. Hindi other energy. Personal. So, pwede sa'yo, my loves. Kaya, ayan. Kaya parang nagpapahintay pa ng konti itong person mo. That's why nagpapaalala sila about this separation. And the 1111, my loves, nagpakita dito. It's an important number for twin flames. It symbolizes the harmony and balance of soul counterparts. My loves, pwede, kung ikaw din yung nakakaranas ng anxiety, pwede, my loves, na nararanasan to talaga ng person mo. Pwede nararamdaman mo din to, my loves, because ito yung nararamdaman ng person mo. I hear, my loves, na pwede talaga nasubukin ka rin habang dito sa separation na to, ganito yung kanyang situation, ikaw parang may darating sa'yo na magsisilbing temptation, my loves. So, think carefully about the situation. And eto, my loves, yung kanyang gustong iwan sa'yo, they are coming back to you. They are coming back home. So, have faith, my love. Love is coming. And pwede din, my loves, na i-surprise ka din nito. Pwede nga, my loves, oo. Pwede, my loves, itong Cupid's arrow na to. Pwedeng another love to, my loves. Pero yung person mo is telling you na, kumbaga, stay strong. Okay? Pwede talaga subukin ka during this separation, and they are telling you to stay strong. Kasi, my loves, meron tong mga silent battle ongoing right now na kinakaharap.
Pwede my loves, ayaw kanyang idamay doon, but it's draining the energy of your person. Pwede my loves right now, nandun siya doon sa pressure na yon, andun siya na kinakailangan niya mag-gather ng strength. Pwede my loves na hirap pa siya na makamove on from their past failures. That's why they are reminding you, my loves, with this 11-11, na pwede din, my loves, na ito ay nagsisimbolize doon sa inyong twin flame connection. Pwede din na ito ay confirmation na kayo ay twin flame. Okay, my loves, and that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.